Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:10 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes ng edisyon kita, Setyembre 22, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa mga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabinan suryanta ining trillion peso march naging patigayon kahapon no, sa bilog ng Pilipinas. Kanya-kanya may panindugan kundi ang tanan na nag-isa sa kausa kontra korupsyon na dapat mapasabat gid ining mga involved sa anomalya. Nasubuan talang kay ang mga pulis naton no damo gitong nasamaran, damong injured. Pagti sa mga nagprotesta naman may araman. Purti ang suspetsa sang Manila City Government kay dong Manila City gidang natamaan sa sining rally. Pati may nagapundo sa sining mga nag-ubra sang gamo. Ari lang gida, tisbala may intindihan nyo. Ginpangguba sang pila ka mga protesters ang mga traffic lights, giniguan nila ang syudad. Pero guay nyo anay ginpamangkot ang inyong kaugalingon kung ano ang matabo sa maging pangguba nyo, sino magasto sina. Gastuhan nina sang lokal nga panguluhan. Okay? Gastuhan nina, di nina halin sa kwarta naton nga taxpayers. Perting masubo may mga minor de edad gid nga involved. Kaya ang aton lang kani nangin matawhay lang iya bala ang pagrally ta. Kag dapat ya mapasabat gid yang mga involved. Mintras nga hindi ni pasabat ang mga involved sa flood control, sigurado gid kita nga damo pagid ang magapabutsyag sang ila pagka-disgusto. Pero tisa na siling naton, kung disgusto man lang ang pag-istoryahan, dapat ano lang kita, ang hindi na bala maglapot sa punto nga may mga guba, may binunanay, may pinakyanay nga tabo. Iti, kung pinsaro naton, sino ba lang kontrata diri? Ang mga corrupt officials. Ang mga nag-abuso sa kwarta sa gobyerno. Kumuni ang kontra nato. Dapat mapasabat ini sila. Pero hindi ni madali ang away nga ni. Kasi balaan taman, damo niya sang agyan pa. Muna ganing masubo, no? Pag isa ka snatcher, magkawat sang diaper para sa iya nga bata, presuhon na yon. Pero ang ining mga corrupt na ni, salamat sila may due process pa. Diba? Di si Saldi ko ni Bla, ang resista,
yung chairman sa Committee on Appropriations. Laton tanong sabat niya sa pag-revoke sang travel order niya. And I'm sure kung may mga involved pa, dapat ano niya na ikanta niya na hindi niya na pagulaton na siya lang ang mamukmukan sini. O kung inosente man siya, i-prove niya. Do damo ginang nagatudlo sa iya nga involved siya sa mga anomalya. Mga upod niya nga kongresista may mga nagagilinuwa na to nga mga statement. Amo gid man na yang problema ta ining mga corrupt officials. Tapos kita yang nga mga pumuluyo nami kamo da hala kamo kawaswas da ka rally. Pag-abot sa eleksyon tag 500 man lang ang ginahatag sa inyo dayon ka simba dayon. Hindi tanan ha. Pero may ara gid yang pagkabaton sa 500 ha. Isa ti bulubuinas kay sa klibo 1,500. Oh grabe do simbaho nilang politiko. Amo na ginhambal ko sa inyo. Kapila ko kita ginhambal. Kung pila ang gingasto, bawion ina. Ti ikaw mapasugot ka nga bawi ka lang. Kumbaga break even ka lang. Iti para niya sa iba niya negosyo niyang politika. Siyempre yung ngita agad sila yung ginansya. Bla? Dra mo makita. Dra mo makita kung anong nagakatabo subong. Sa sunod ng eleksyon, 2028, dugay pa. Damo pa kita sang oras nga makabinag-binag kita. Sa ronda na nga daan. Nakabuligid man ni sa aton or masiling ka nakatag pag-interwisyo sa aton. Amo na ganing ginasiling naton sa aton nga mga kauturan sa flood control project, hindi ka mo dira mag-huya-huya. Pwede gid ka mo ka message sa aton nga page. I-hide lang nato ng inyong identity. Pwede gid ka mo ka reklamo. Reklamo nyo mo niyo. Base sa sumbong ng Pangulo, pwede nyo na ma-input para nga mabalanta kung ano ang kinahanglan ninyo sa inyong lugar. Kung let's say, ang inyong flood control abi or ang mga dalan nyo abi. Amo ning ginasiling ko, after sang flood control project, hindi manigar ang iban pagid ng mga projects. Under sa supervision sa Department of Public Works and Highways, ang makutkutan. Kung nadumduman sa aton mga tagpalamati last week, buyagyag ni Senator Raffy Tulfo. Mga kabiyanan, si Senator Raffy Tulfo, buyagyag niya ining palpak nga aganan flyover. Imagine 800 million pesos ang pundo sini. Pero tanaw bla, way gidyag yapon matapos. Abi nyo ha, area may mga nagpadala sang litrato gani sa aton. Nagpadala sila sang litrato ngati may ano ha. May ara nga may mga riders nga nagareklamo sa sining palpak na proyekto nagapanawagan mismo sa President Ferdinand Marcos na i-resolve ang ining problema sa Aganan flyover. Ano kapati kita no? Si Senator Raffy siya ang Senate Committee on Public Services Chairperson. Ginpamangkot niya ini sa DPWH. Kag wala sa gihapon matapos. Kaya ang soil testing sa flyover ginhatag sa technical consultancy firm ng United Technology Consolidated Partnership. Kaya iniman ang nasambit ng firm na nagdisenyo kag nagpatigayon sa joint venture sa naguba nga Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela sadtong Pebrero 27. Sa report sa DPWH Central Office Bureau of Design, may discrepancy kag may sala sa pag-check sa UTCP sa kadalumon sang pundasyon sang Aganan flyover rason nga wala inigin aprobahan sang Department of Public Works and Highways. Sa delay sang proyekto, padayon man ang pag-antos sa mga motorista sa mabugat nga trapiko kag pati ang mga commuters gid.
July 6 ginumpisahan ang proyekto, may target completion date nga 2 ka tuig pero wala gid ma-puslan. Di ang gina-recommend sang senador na ang DPWH sumahon ang liquidated damages kag sukton ang UTCP. Hindi lang yung nasukton na, pati ang aberya man kag hassle nga nadulot sa mga pumuluyo dapat pasabat man ni sa ila. Gaanad ning mga kumpanya nga ni. Kung may anomalya, dapat pabalo na ka mga daan. Hindi nyo na pagulaton nga makutkutan ka mo. Pero mayo niya, ma-aware ang aton nga mga kauturan. Mintras di ni ma-resolve ang ini nga mga issue, nagapati kita nga mas madamo pagid ang magahimo sa sini nga mga kabulastukan. Ilang taon ta sa sunod nga hearing, kung anong update sini. Antayan tayo di, no? Pero hindi gin manami para sa mga kauturan ta. Amat-amat na nga. Ang bintaha sini, kinaistoryahan, halin sa flood control project, ari naman, ang flyover. Amat-amat lang. Wala kita kabalo kasi sa masunod ng mga sinimana, makabisita diri si DPWH Secretary Vince Dizon, kag mapamangkot naton ano ang update, ano ba lang matabo sini, ano ang mga pinalidad nga pwede matubang sa sining mga involved sa sining mga palpak na mga proyekto. Palpak diyan tawag sang senador mo. Sa bagay dugay naman nga palpak. Iti 5 na katuig. Kag ang 800 million ang pondo nagwa sa hearing nga 300 million na lang ang remaining. Paano mo na matapos? Hindi man sila kapadayon kaya may problema sa soil testing na daan. Kita mo lang. Kuha nyo lang ito yung kwarta. Ano dayon? Kailinet pala, no? Makailinet nga kita gani, haluson kita maka-income. Haluson gani ang mga ordinaryo katao maka-income gani tag 5 digits, 6 digits kung bulubuinas kagit. Tapos ariya, ilaya na pinatarasak na sila sa obra nila. Muna nga dapat may mga i-amend sa mga lahi naton na magtahap bala sila, magtihin-tihin sila bala kung magkuha sila sang project halin sa gobyerno na kung magpalpak sila gid yang muhulan pati kung sino man nga politiko ang kundin halin ng fund allocation. Balikan tayo na, no? Ang pila pagit ka mga updates parte sa mga palpak ng mga proyekto, no? Pero sa mga kauturan ta, pwede man kamo kung isog pa nga mo, pwede nyo dira ma-comment man sa aton nga page kung may mga palpak na project dira sa inyong lugar. Pwede tagi din na mabasa diri sa aton nga pagpangalagan. Importante lang nga may matag ang mga ideya, bala atis mapahibalota. 23 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magagawa kita sa report sa sining gin-launch sang Iloilo Provincial Government ang Paleng QRPH. Huwag tang detalye sa report ni Janelle Baklay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul ginlunsar sa Iloilo Provincial Capitol ang Paleng QRPH Plus program no ginasakdag sa aton siniya nga Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Interior and Local Government, kaupod ang Iloilo Provincial Government. Ginpangunahan ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat kag BSP Monetary Board Member Benjamin Jokno, kaupod si Iloilo Vice Governor Lian Dibuque nga nagtiglawas kay Governor Defensor ang launching sang programa kabahin sang pagduso sang QR-based digital payment. Ginpahayag ni BSP Deputy Governor Puyat nga paagi sini nga programa mabuligan ang aton sini nga mga vendors kag mga negosyante nga mapadali mangin manami kag mapadasig ang mga transaksyon sa ilang pagnegosyo. Ginaduso gid Paul no ining cashless transaction kay bala naton subong damo na sa pamaagi sa digital mode of payment no, especially sa aton nga mga kulturan nga nagalagaw halimbawa mga turista naton halin sa ibang lugar sa kalibutan magpadulong sa isa ka lugar mabakal sang souvenirs ang mga produkto kag kung ano pa nga nanamian nila sa isa ka lugar nga ila ginakantuan
ang ilang nga ginagamit hindi na cash, no, kundi digital na ang mga pamaagi. Ginpasalig sang Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi lamang ang Iloilo ang target ng sininga programa. Ang Iloilo isa sa mga na una, no, ng mga lugar outside Metro Manila sa pag-launchar sang sininga QR o kung paling QR PH kan target ang iban pa nga mga neighboring provinces diri sa may Western Visayas. Hindi lamang sa pag-apply sang account halimbawa no ginatudluan ng aton sininga mga vendors, kundi gusto diri sa aton sininga BSP kabuhilog ang Iloilo Provincial Government ang sustainability nga mabuligan gid yan, no, matudluan, ma-educate ang aton mga vendors sa paggamit sang cashless transaction. Pamatian naton ang aton sininga interview no kay BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, no, nga nangin guest sa siniya nga programa. Si Vice Governor, ni-encourage kasi syempre yung mga iba gusto ng cash, pero gusto namin merong option na cashless. Lalo na kunyari may mga bisita kayo galing Maynila, gusto nila cashless. So may option. Ang maganda kasi sa cashless, hindi mo na kailangan hindi na kailangan ang dami-daming cash ang dala. Hindi ka na mag-aalala na magkakaroon ng peking pera. Tapos ang maganda, for example, nandun na sa account mo, hindi mo na kailangan pumunta sa bangko para i-deposit kasi nandun na. Sa region po sa Western Visayas, ano karami na po yung may mga gamit? Ngayon, dito sa Western Visayas, una talaga ang Iloilo, kaya nagpapasalamat kami. So we're going to be going to the different provincial governments to encourage them to do cashless. That's how many percent, ma'am, dito? I admit, mas marami talaga sa Metro Manila ang nagka-cashless. So dito, magsisimula tayo. So hopefully, more people will use cashless. Tapos sinasabi na ni Vice Governor, gusto nga niya imbitahin na kami sa pag may mga meeting sa mga barangay. Tapos tutulungan natin magkaroon ng mga account yung mga tao. Nagulat kasi si Vice Governor na meron tayong tinatawag na basic deposit account na pwedeng zero maintenance, walang maintenance fee, dormancy fee, kahit na ilagay mo ng piso, pwede ka na mag-open na ng account at pwede mo lang ipakita isang LGU ID. So akala kasi ng lahat para makapagbukas ng account, ang dami-daming dokumento, dapat may minimum balance. Hindi, pwede na kahit piso lang, makapagbukas ka na ng account. Last time, ano po yung significance po if meron kang Na batian si BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, kundi ko magsala sa una Paul, no, si Governor Puyat DOT ni sa una kag kung hindi ko magsala do sila ni nag ano man sa una sang clean up sa Boracay kung hindi ko mag sala sa previous nga administration. So buong ara na siya sa BSP. Kaupod si monetary board member sa BSP Benjamin Jokno. Okay. Na sang una governor man sang BSP. So kanami gid sang ila sining programa cashless payment gina-encourage kiti hindi na gawa uso pa man ang cash, wala ini ginadula kag hindi pagdulaon kundi matagaan lang sang option ang aton sining mga negosyante, especially nga damo sa mga customer gina-prefer nila amo na niya kay wala na kambyuhan ay digital na ti karon kung ikaw isa ka negosyante, vendor ikaw, may mabakal bi sa imo sang imo nga ano paho bigin baligya mo no. Isa ka kainggid bi kwaon niya no ti tungod nga wala siya cash. Okay. Kung hindi mo wala ka sang digital payment nga app ti paano to karon kundi kanugon sang imo nga ma-income mo makabulig pa sa imo sa iba na lang siya mabakal no kay wala siyang cash. Kaya daw amoy na ang isa sa mga target gid sa sining paling QRPH nga ginasakdag sang BSP kung dito magsala DTI damo ni sila DILG no kag of course ang suporta sa aton siniya lokal nga panguluhan Paul. Okay. Nel, padamugit ka salamat. Maraming madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. O dumdumanda ni si Secretary Puyat sa una sa Department of Tourism
Ti balaan naman kung ano ka damo ang mga nahimo niya sa time niya ti subong ara na siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ti ari na naman ang project naman so lang taon tabi kung ano ang benefits ini lang taon na kung mabatsagan sa aton nga mga pumuluyo so gamiton nyo na ang QR nga na para nga mas mahapos ang inyong pagpamakal. Radyo Pilipina. Radyo Publiko. Radyo Pilipina. 30 minutos magaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga panumdo magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Akong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng aming musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. 40 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nagapamangkot subong no nga aton nga mga kauturan na intindihan ko nga ti ano ka mo no curious ka mo kundi makadto ang 255 billion nga budget nga ginkakas sa proposed budget sa DPWH para sa 2026. Tigin na klaro ini sa House Appropriations Panel Chairperson si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing nga ang Budget Amendments Review Subcommittee sa Congress amo ni ang body nga magatask magsabat sa sining mga palamangkutanon. Pero i-implore niya sunod sa iyang mga members na i-prioritize ang education, health, agriculture, and other different areas of human capital development. Pero sa nakita ko, ang anugid, ang health, basi nga makapatindog ka mo hospital bla, no? Dugang hospital, or pwede mga hindi lang magpatindog hospital, i-improve ang hospital gidya nga masiling kabla kompleto ang services nga sa mao makakompete sa ano pagid sa mga private hospitals, dugangan ang mga personnel naton dira, mga nurses naton, mga doctors. Walan mo overwork gid katama ang mga public doctors naton. Kapila na kita dira mag makapulo pa masyarman sa mga hospital. Kag intindihan taman nga yung iban na bala ka burnout ti hindi na sila bala mo na ka kumbaga ang iban di mo manigar may ara gid nga suplado may pero abi mo as much as possible ginatinguan na nila nga maging friendly sila ngati mabulong gid ang sakit sa mga nagakadto dira. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pero kung bastante ang personnel, ang workforce, muna kita workforce, no? Bastante equipments, tapos may ang mga laboratory abiti, may mga libre naman from PhilHealth. Pero ti ko ni-expand pag idina naton with the budget nga ni damo gid niya sang pwede magamit. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Hindi ta manigar may mga kauturan kita yang ati may mga emergency cases, magutok na daan ng mga public hospitals, may aragi dyan ang mga pasyente nga mas kina-prefer nila ang private hospitals. Pero it doesn't mean manggarano na sila. May mga tough decisions lang sila nga ginahimo para nga masalbar ang ila nga mga himata o kung pamilya o kung ila pinalangga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So tunaan man nila sa aton nga mga kongresista nga nagapain sa budget nga mabot bala sa punto nga bisan private nga hospital may mabulig sa gihapon ang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. I-expand tapagid ang medical services. Kay nagapati kita nga sa pag-expand sa medical services, damo nga pumuluyo ang masalbar nato ng kabuhi nila. Kag pagiti ang productivity pagit sa kada pamilya balaan mo kung tagaan ni talupangod sa government
balan mo, kuha mo lang base ang isa ka pamilya, may ma-hospital lang dira. Bilog na yung pamilya, apektado ginaya. Ang bilog nga pamilya na iya, stress na. Ang bilog nga pamilya, nagkapalibog ina paano nga matatapan ang kinahanglan. Kasi hindi immediate family ang inistoryahan ta, hindi ang extended family. Kaya kung niara man niya nga daan, kasi isang gani pamilya mo, ay gani kabulig si mo, di ba? Di ba? May ara man niya nga matulok mo lang si mo. O, karelate ka mo? Di ba? May ara gani nga matulok lang sa imo. Pero may ara ka man niya manghimata nga ti salumon kanila, intras kaya nila. Tutuod ginaya. Kag ako sa experiencehan ko, damo man ta himata nga ti nagabulig, pero may ara man niya himata naton nga ti patay mali lang Radyo Pilipinas. Karelate ka mo? Publiko. Radyo Pilipinas. Muna matuod. So, kung ang gobyerno makabulig pagid, no, aside sa na makita na to nag-expand ang health services sa yakap sang PhilHealth, nagdan check up, pero ang mga ang mga dalagko gidya balay ang mga operasyon, mga chemotherapy, ang dialysis sa tutuod lang ang dialysis dapat may mag-change kita mo sang lifestyle niyo. Kay sa na-notice naton do ginapananaw naton do kada sang una pila lang ang mga machine subong do kada ospital may ara. Tapos sa mga banwa do kung di kita magsala sa mga district hospitals, hindi lang kita sure kung may ara. Pero do amo na balang trend bala nga nagadamo ang nagapadialysis subot silingon may problema gid sa lifestyle ta. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ako na, focus lang na sa health services. Balaan ta nga magasto gid man. Magasto. Pero kung may ubrahon nabi nga sistema, total, ang aton nga kausa kontra korupsyon, sa kadamo sa matipid sa gobyerno, focus kita sa health services. Pero kagang isa pagid, siyempre, edukasyon gid. Tsakto to nga bali Congressman Swansing no, nga dapat education tagaan man sa priority dugangan ng budget. Ibalaan mo, hindi mo pwede kompromiso ang pag-eskwela sa mga kabataan. Radyo Pilipinas. Makita mo gid ang difference ng isa ka bata nga nag-eskwela kaysa sa bata nga wala katapos ang pag-eskwela. Kaya kita yan nagamaliit sa ila. Ang aton lang man nga makatapos ang pag-eskwela. Diba? Makita naton kung paano sila mag-deal sa mga bagay-bagay. Ang strength naman niya sa mga wala ng eskwela, diskarte, kag ang survival skills nila terrible ginaya. Tutuod sang mga sa mga wala ng eskwela kiti siyempre way sila sa makaon. Hinanglan nila magtrabaho sa temprano nilang sa lamharo nilang nga edad. So dira mo makita ang problema. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. So kung mag-invest man din ang government, sigurado, 255 billion kada ko nga budget. Tutuod ginaya. Hindi lang makurakot. Sigurado ginaya. Education, health, number 3, agriculture. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo. Kag nakita taman na maayo man ang pamalakat ni Secretary Chu Laurel. Lantawon ta kung madugangan man ang budget. Pero ang isa pagid nga pwede balaan ta may mga programs man ang DICT. Pero namin tani kung mapadasig-dasig pagid ang internet ausos Radyo Pilipinas. Ausos to, di ba? Publiko. Kay hinay gid sang internet tutuod namin kung ma-studyuhan pagid paano nga mga inaccessible pagid ang internet. Hindi lang diri sa aton sa syudad no, kundi sa mga nabukid nga lugar kay parang mas mahapos pagid ang mga pagkuha nato sa information kag kag ang isa gid dira ang accessibility ang nga kita mahapos bala ang pagkuha naton sa mga informasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo. Ang iba niya, na master na nilang AI ato niya internet gani yan. May mga AI naman subong sa aton diri sa Pilipinas, pero internet na gani ba igod man sa gyapon. So ginatunto lang kita ni sa mga telcos bala nga mahambal. 1,000 pila na.
1,000 Mbps. Pag-check mo sa internet mo, kay gani 20 Mbps. Pero may explanation ina sila ha. May explanation man ang mga telco sina nga sa nakita ta maistoryahan man. So, 255 billion nga pondo, damo sa pwede mahimo. Ati, amula na galing ang nakita ako man nga kung hindi mo ni pag-ibutang sa flood control, damo ang mabulikan. Pero paano ang mga lugar na kinahanglan sa flood control project na? Diba? Para sa akon, naintindihan ko man nga nga part ini sa pagtinlo naton sa gobyerno, pero pinsaron taman ang mga kauturan ta nga kinahanglan ang ila lugar sa flood control project. Ang mga wala pa bala malabutan. Pero di sa subong sa nagakatabo nagapati kita nga mas mangin mas mangin usisa gid din isang maayo before ma-implement mati tun-anay kun kinanglan gid man bala nesesidad gid man nga magka-flood control diri in the past pila na ka beses nga nagabaha dira sa inyong lugar di ba muna tani Ibla periode sa aganan flyover nga kita din kayo mo yung kita nga may problema gali sa soil testing pa lang. Kaya mo ito yan nagpadayo ng project may problema. Pero tiyan mo lang na galing hindi mapuslan sa aton mga kauturan. 51 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Antes kita magtakop luyag nga tamyaw ng aton mga kauturan. Antes na happy fiesta sa mga taga Banwa sang Alimudyan kag sa akon nga pinalangga nga Banwa sang Miagao. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Nang hagad si ang amigo tada nga pare sa maestro taman sa una sa St. Vincent sang kahapon bispiras. Aling kay may mga importante kitang hilikoton. Pero ti happy fiesta gid sa tanan nga taga Miagao. Abi si pwede makamudira ka share sang inyo blang nga handa. Bisan di nyo na pagpadala, i-post nyo lang dira sa aton nga comment section kay para nga mga kuno abi makami masimutan man namo ng sabor sang litson abi. Ang kanamiton sang Valenciana. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Amo na happy fiesta agad sa mga taga Banwa sang Miagao, sa akon mga kasimanwa dira kag sa Banwa sang Alimudyan, sa Banwa sang Mayor Ayan Kenneth Alfeche. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Okay. So, nagpasalamat kita sa tanang nga nagupod sa aton subong hapon. Napasalamatan ang aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio, Mr. Vermor Aventura, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na batika ang mga labing usti nga kasayura. Ulag, ublag, tugtog sa masunod aton nga pagtulog ganay sa Bantay Banwa.